Ang Queen of Cups ay ang reyna sa suit ng cups. Dito sa image ng Queen of Cups sa barahan ni Rider-Waite, makikita natin ang isang reyna na nakaupo sa kanyang tono. Yung tono niya ay nasa gitna ng dagat o pwede ring lawa at ng lupa. Para siyang nasa shore at yung mga alon ay halos nagmamerge na sa suot niya. Halos nakaapak na siya sa tubig. Meron din siyang hawak na isang malaking cup, parang isang chalice na napakaganda at detailed nung design na naiiba sa mga cup sa suit na ito. Tapos very intently na nakatingin ang reyna sa cup niya. Parang masaya niyang chine-cherish ito. Ang Queen of Cups ay nagsisymbolize ng balance ng imagination and reality, inspiration and life, intelligence and willpower, emotion and action. Kaya rin nagtatagpo sa card na ito ang tubig at lupa, pati na rin ang clear sky na parang inaabot ng tuktok ng cliff na ito. Ang Queen kasi ay successful na napagsama niya ang fantasies in dreams at nadala niya ito sa buhay niya. Kumbaga, hindi lang siya puro daydream, emotion at reflection. Grounded din siya at kaya niyang ipag-combine ang desires and fantasies niya sa buhay dahil alam niya kung paano at dahil may ginagawa siya. Pero, since ang cups sa tarot ay sumisimbolo sa emotion and reflection, paano nagawa ng Queen of Cups na i-realize o gawing totoo ang mga pangarap niya? Paano niya na-fulfill ang mga dreams niya? Ang sinasabi ng card na ito ay through love. Sa pag-ibig at pagmamahal at pag-aaruga natin makakamit ang pagbunga ng mga pangarap natin. Kumbaga, kung aalagaan mo ang isang pangarap at patuloy mo itong pinapahalagahan at pinagtutuunan ng hard work, magbubunga ito eventually. Kunyari, may pangarap ka na maging successful sa isang career. Kapag ninurture mo yung work mo at nagpursige ka dahil pinapahalagahan mo ito at binigay mo yung puso mo, magkakaroon ka ng fulfillment kasi mahal mo yung ginagawa mo. Siyempre, hindi naman ibig sabihin na guaranteed na matutupad yung pangarap mo basta you work hard. Siyempre, things will interfere and change around you. Pero, if you carry yourself with love, makakahanap ka ng fulfillment at makikita mo na lang how far you've come. Na napagsama mo na yung mga dati mong pinapangarap sa buhay mo ngayon. Kumbaga yung langit at yung lupa ay napagsama mo. Minsan kasi hindi natin na-realize na yung mga meron tayo ngayon ay hiniling na natin dati. So keep going in whatever you do it with love. And one day, when you look back, marirealize mo na lang na natupad mo na yung mga bagay na pinapangarap mo lang dati. Ngayon kung ikukumpara natin yung Queen of Cups ni Rider-Waite sa Queen of Cups ng Golden Tarot of Marseille, makikita natin yung personality ng Golden Tarot of Marseille ay mas straightforward yung pinapakita niya. Kaya kailangan alam mo talaga yung ibig sabihin ng baraha para maintindihan mo. Dito naman sa Queen of Cups ng The Marigold Tarot, makikita natin na imbes na tono at langit ay mga bituin sa kalawakan yung pinapakita niya. Tapos, imbes na yung reyna na nakaupo sa kanyang tono ay makikita natin na isang bungo na may nagbo-bloom ng bulaklak sa ulo niya. So, maaaring ang interpretation natin dito ay itong bulaklak na nasa loob ng bungo ng Queen of Cups ay ito mismo yung fantasies and dreams niya na nag-come into fruition, na nagbunga mula sa kanyang wisdom at sa kanyang insight and love na ginamit niya para ma-achieve yung dreams niya. Tapos, base sa personality ng The Marigold Tarot na kadalasan ay may imagery talaga sila ng skull at skeletons, hindi naman necessarily nakakatakot or negative yung pinapahiwatig niyang kwento dahil lang merong bungo na nasa image. Kumbaga, ito lang yung personality niya, pero parehas pa rin yung sinasabi niya. Galing sa wisdom at pag-cultivate ng Queen of Cups, doon nagbunga yung mga pinapangarap niya. Diba minsan ang mga pangarap ay nakaakibat sa mga bituin kasi ito yung mga hinihiling natin sa buhay. So kumbaga, pinagsasama niya yung mga bituin na ito, itong mga nakaakibat na pangarap sa mga bituin, dun sa nagbunga na pangarap na inalagaan niya. Kapag nakabaliktad na ang Queen of Cups, ay nire-represent nito ang kakulangan ng pagmamahal sa mga ginagawa natin.
Ibig sabihin, nakakalimutan natin yung values natin at nabubulag tayo sa goals natin. Parang gagawin natin lahat basta makamit ang mga gusto natin kahit na hindi na to out of love. Delikado ito dahil kapag sinacrifice mo ang pag-ibig mula sa goals mo, hindi na natin iniisip kung may natatapakan ba tayong ibang mga tao. Minsan, para lang makuha yung gusto natin, we resort to cheating or manipulation. Kapag wala ng love sa puso natin at puro ambition and desire to be successful ang pinairal natin, minsan nasa-sacrifice yung integrity natin. Ang advice ng baraha kapag ganito ay remember why you're doing what you're doing. Remember to do things with love and out of the goodness of our hearts. Pwede rin na ang tinutukoy ng baraha na ito kapag lumabas ito sa isang reading ay isang tao sa buhay mo na manipulative at hindi gaano mapagkakatiwalaan. Matalino siya at wais pero tuso. Baka ibig sabihin ay may tao sa buhay mo na isa-sacrifice lahat para sa ambitions niya at para maging successful siya. Naturally, ang advice ng card kapag ganito ang pinapahiwatig niya ay iwasan natin ang taong ito. Dahil ibig sabihin ay hindi nananaig ang malasakit sa kanya at baka kapag nakipagtulungan ka sa kanya ay gagamitin ka lang niya para sa sarili niyang gain at success. Above all, ang sinasabi ng Queen of Cups ay, don't sacrifice your integrity, heart, and kindness to get what you want. Dahil para maging worth it ang pagtupad ng mga pangarap mo, kailangan nagbunga at galing ito sa puso. Hanggang dito na lang muna at hanggang sa muli. Like this video and please subscribe sa channel na to para madali niyong mahanap ang mga videos namin tungkol sa pagbasa ng tarot cards.